May pag-aalalang tanong ni Yeuswang kung ayos lang ba ang kanyang anak, matapos nitong tanggalin barrier na ginawa dahil natalo na ang nagdala ng panganib. Ngunit hindi nila inaasahan ang paglitaw ng kaluluwa ng matandang zombie, sa kapapasugod na nagnanais na sumanib sa katawan ng ating bida. Napalingon naman si Yeyan sa likuran na animoy walang balak na dumipensa, dahil na din sa gulat sa pag-aakalang hindi na magiging banta ang matandang pusit. Akmang sasanib na siya nang magliwanag ang dahon na inilagay ni Elder Chu sa likod ni Yeyan, na naging pambihirang depensa laban sa mapangahas na halimaw. Hindi naman kinaya ng kaluluwa ng matanda ang matinding kapangyarihan, lalo na nang mas pagtibayin ng item ang napakalakas na enerhiya. Napamura na lang ang kaluluwa ng matandang pusit habang unti-unting natutunaw, sa kagalit na sinabing itinago pa ni Yeyan ang isang high-grade item upang protektahan siya. Sa kabila ng utay-utay na paglayo ng kaluluwa at pagkatunaw, patuloy pa ding pilit na nanlalaban ang matanda na halatang ayaw tumanggap ng kanyang pagkatalo. Hanggang sa tuluyan na itong pumutok at tuluyang maglaho sa kanilang paningin, sinalo naman ni Yeyan ang kanina lang ay nagliliwanag na item, di din mawala ang kanyang pagtataka kung paano siya nagkaroon ng ganoong item. Tanong naman ni Lianjian kung sinong master ang nagbigay ng item na iyon kay Yeyan, na nagawang patayin ang kaluluwa ng second stage martial sovereign realm. Wala namang kaalam-alam si Yeyan na mula ito kay Elder Chu, na kasalukuyang masarap ang tulog at animoy nananaginip pa dahil sa sobrang kalasinggan. Hindi na nagawa pang sagutin ni Yeyan ang tanong ni Yanjian dahil agad din silang napalingon, nang sumigaw ng may pag-aalala ang tagalingkod tungkol sa lumalalang kalagayan ni Qingzhou. Binabalot ng nakal-alasong aura ang dalaga habang nakahiga itong iniinda ang matinding pagkasakit sa kabila ng walang malay. Patakbong lumapit naman ang lolo ng dalaga upang subukan siyang gamutin, ngunit ayon kay Yeuswang isang pambihirang panlilinlang ang ginamit ng Old Man of Underworld. Habang sinusuri niya ang dalaga saad pa ni Wushuang na natatakpan ng enerhiyang yin ang ugat sa puso ng dalaga, at kapag hindi nila natanggal ang nasabing enerhiya hindi na magtatagal si Qingzhou ng mahigpit 24 na oras. Nag-iyakan ang mga tagalingkod nang marinig ang pahayag ni Wushuang, kasabay ang matinding pakiusap na humanap si Yeyan ng paraan para mailigtas ang kanilang young miss. Agad namang inalalayan ni Yeyan patayo ang umiiyak na tagalingkod, saka itinanong sa ama kung ano ang naiisip nitong paraan upang mailigtas si Qingzhou. Sandali namang natigilan si Wushuang dahil naiisip kung dapat ba niyang sabihin ang maaring lunas sa dalaga. Gabi na nang matapos ang kanilang pag-uusap ngunit hindi pa din lubos maunawaan ni Yanjian, kung ano ang tinutukoy ni Wushuang na kailangang ma-harmonize ang yin at yang. Umuubo pang pahayag ni Wushuang na kasalukuyang humihina ang heart chakra ng dalaga, dahilan kung bakit walang yang energy sa katawan nito. Saad pa niya na ito lang ang tanging paraan upang mailigtas sa tiyak na kamatayan si Qingzhou. Paliwanag pa ni Wushuang na ang Vajra-glazed physique na na-master ni Yeyan ay purong yang energy, bukod dito nag-umapa din ang yang sa katawan ng kanyang anak, kaya't walang sino mang karapat dapat na gumawa nito kundi si Yeyan. May pasubaling saad naman ni Yeyan na ang dangal at dignidad ni Qingzhou ay nakasalalay sa kanyang gagawin, na marahil hindi magugustuhan ng dalaga oras na magising ito. Katwiran naman ni Yanjian na mamamatay ang kanyang apo, at wala na silang ibang pagpipilian dahil wala nang mas importante pa sa buhay nito. Kasabay ng pagluhod tanong pa ng matanda kung ito ba ang nais ni Yeyan, pumayag lang na iligtas sa natatanging paraan ang kanyang apo. Mabilis naman ang ginawang pagpigil ni Yeyan sa tangkang pagluhod ng matanda, habang narinig din niya ang pakiusap ng mga tagasunod na mailigtas ang kanilang young miss. Sa puntong iyon walang pagpipilian si Yeyan kundi gawin ang nais ng mga ito, upang mailigtas si Qingzhou. Mas lalo pang naramdaman ang lamig ng gabi kasabay ng pakiusap ni Yanjian, na ingatan ni Yeyan ang pinakamamahal niyang apo. Kapit naman ni Yeyan ang damit ng walang malay na si Qingzhou, habang naghahanda siyang gawin ang pagliligtas dito. Bagaman nasa iisang silid na ang dalawa hindi peren mawala ang pagdadalawang isip ni Yeyan, ngunit alam niyang pinaka-importante ay ang maligtas si Qingzhou. Pumwesto siya sa gitnang bahagi ng katawan ng dalaga, saka sinimulang ipasok ang matigas na yang. Hindi sigurado si Yeyan sa magiging reaksyon ng dalaga oras na magising ito, ngunit saka na niya iyon iisipin kapag natapos na niya ang kanyang misyon. Isang mainit na gabi ang pinagsaluhan ng dalawa habang walang kamalay-malay si Qingzhou, na napasok na ni Yeyan ang kanyang yin.
Sa isang banda sa lugar ng Underworld Sect ay may dalawang tagasilbi ang nanginig habang sinasabi sa Third Master na siya si Maizuan, ang nakatoka sa pagbabante sa Spirit Jade Hall. Ngayong araw ay may natuklasan siya. Ipinakita niya ang wasak na Jade at sinabi na ang Underworld Lord ay namatay na. Matapos ipakita ang Jade ay sobrang takot ang tagabantay. Nagalit ang Elder matapos marinig ang balitang iyon. Nagpalabas ng malakas na enerhiya ang Elder kaya tumilapon ang dalawang tagabantay. Hinatak ng Lord ng Palace ang wasak na Jade ng Lord of Underworld. Nagliliyab sa galit ang Palace Lord dahil sa pagkamatay ng kanyang kapatid sa kamay ng ibang tao. Nangako pa ito na ipagheheganti ang kanyang kapatid at papatayin ang taong pumatay dito. Matukoy niya na sa Qingyang County na matay ang kanyang kapatid kaya pupuntahan niya ito matapos manahimik ng ilang sandali. Sa isang banda sa tahanan ng Li family ay matiyagang naglalaban ang dalawa. Utos ni Li Qingzhou sa ating bida na pakawalan ni Yeyun ang espada nito. Dahil puro pagsanggalang sa atake niya ang ginagawa ni Yeyun. Naisip ni Yeyun na ganun na lang mag-react si Li Qingzhou matapos nitong magising. Tanong ng tagasilbi sa kanyang Master Lianjian na anong gagawin nila, at bakit ang kanilang Miss Li Qingzhou at Young Master Yeyun ay naglalaban ng walang dahilan. Gumamit si Li Qingzhou ng Thousand Peak of Ice Formation patungo sa ating bida. Sa isip-isip ni Yeyun na kung seryoso ba talaga ang babae na ito. Tumakbo lang si Yeyun habang hinahabol ng mga lumilipad na yelo. Kumilos si Yeyun nang napakabilis sabay lumabas sa harapan ni Li Qingzhou. Sumugod si Yeyun kay Li Qingzhou nang hindi lumalaban at kusang nagpatalo. Sinalubong naman siya ni Li Qingzhou gamit ang espada nito. Nagtaka ang dalaga kung ano ang dahilan ni Yeyun kung bakit nito sinadyang magpatalo. Matapos nun ay huminto na ang dalawa sa paglalaban. Tanong ng dalaga sa ating bida na bakit ito nagpatalo. Sagot ni Yeyun na kung iyon ang paraan para mawala ang galit nito ay nararapat lang na samalo siya ng atake ni Li Qingzhou. Pero hindi nito kailangan gawin ang lahat para lang patayin siya. Hindi niya alam kung ano ang intensyon ng kanyang senior sister Li Qingzhou kung gusto siya nitong matalo. Tugon ng babae na kalimutan na nila iyon, dahil gusto lang niyang labanan ang ating bida. Dagdag pa nito na hindi niya maunawaan ang lakas ni Yeyun at kung paano nito nakamit ang ganong kabilas na paglakas. Lumapit pa si Li Qingzhou sa ating bida at sinabi na minsan ay nagtataka siya kung anong pagsisinay ang ginagawa ni Yeyun. Sabay tanong na kung meron ba ang ating bida na paraan para mapabilis ang cultivation nito. Sa isip ni Yeyun ay hindi niya pwedeng sabihin ang kanyang secret weapon. Mungkahi ni Li Qingzhou na sa bagay lahat naman ng tao ay may mga sekreto. Kapag hindi gustong aminin ni Yeyun ang tungkol doon ay kalimutan na lang nito ang tanong niya. Sagot ng ating bida na napaka maunawain ng kanyang senior sister. Sa isip-isip niya na isa yung magandang dahilan para di niya masabi ang tungkol sa kanyang sekretong. Mungkahi ni Li Qingzhou sa ating bida na sa ngayon ay wag na siyang tatawagan ni Yeyun na senior sister. Dahil ang martial arts ang mahalaga. Dagdag pa nito na si Yeyun ay isa ng Martial King Realm powerhouse ngayon. Pero hindi niya tatawaging senior si Yeyun. Tugon ng ating bida na sa ngayon ay pantay na ang turingan nilang dalawa ni Li Qingzhou, sumangayon naman ang babae. Sa isip-isip ni Ye Wushong na lumaki na talaga ang kanyang anak. Mungkahi ng tagasilbi sa master na mukhang nagkakamabutihan na ang dalawa. Tanong ni Li Yanjian kay Ye Wushong na kung ang kasal ng dalawa ay matutuloy na. Sumangayon naman ang ama ni Yeyun. Maya-maya ay tumunog ang communication device ng dalawa at sinasabi na ang mga inner disciples ng Kaiyuan sect ay kinakailangan bumalik kaagad. Makalipas ang ilang sandali ay nagtungo na sila Yeyun sa main hall. Sinabi ng sovereign sa lahat na kaya siya nagpatawag ng meeting ng biglaan ay dahil sa isang bagay na mahalaga. Ang northern region ng Tianluo Empire, sect competition. Ang kanilang Tianluo continent ay nagpo-promote ng martial arts. At ang Tianluo Empire ay nag-oorganisa ng sect competition kada 2 taon. Nagbibigay ng malaking reward sa lahat ng sect na nagko-cultivate ng martial arts. Ang Mananalong sect ay hindi lamang mabibigyan ng napakagagandang rewards bagkus makakatanggap din ng suporta mula sa empire at ipopromote ang sect. Ang buong entire sect competition ay nahahati sa 4 na region. Marahil ang kanilang Kaiyuan sect ay malakas sa Qingyang County.
pero sila ay may lalagay lamang bilang third-class sect sa lahat ng daang-daang sect sa Northern Region. Dagdag pa ng Sovereign na magpaparusa ang Empire kapag ang resulta ng competition ay hindi kasiya siya. Pag nagkataon ang kanilang third-class sect ay ibababa patungong fourth-class sect. Isang bagay na hindi niya katanggap-tanggap. Mungkahi ng Sovereign na may 10 kandidato para sumali sa competition. Isasali niya si Zim Ingqin at Merong Yingying. Sabay alok na kung payag ba si Yeyun sumali sa competition. Agad namang pumayag si Yeyun at hindi niya palalampasan ang ganung pagkakataon. Sagot ng Sovereign na kung ganun ay ang tatlo ay maghanda dahil aalis sila matapos ng 3 araw. Makalipas ang 3 araw ay handa na ang lahat para sa pag-alis. Biglang tinawag ni Fang Yaoling si Yeyun ay sinabing andoon siya. Binati ni Yeyun si Fang Yaoling dahil mas lumakas pa ang cultivation nito. Mukhang magsumikap ito ng matindi sa pagsesenay. Dagdag pa ni Yeyun na mukhang natupad niya ang hiling ni Mayor Fang Lui. Pagyayabang ni Fang Yaoling na siya pa ba at kung anong klaseng tao siya sa tingin ni Yeyun. Ang kanyang cultivation ay mas lumakas sa tulong ng kanyang master. Maya-maya ay biglang dumating si Qin Yao sabay binati si Yeyun. Nena si Fang Yaoling at sa isip-isip ay sino naman kaya ang babaeng iyon. Tanong ni Yeyun kay Qin Yao kung naparito ba ito dahil kasali din ito sa competition. Sagot ni Qin Yao na imposible iyon dahil ang cultivation niya ay hindi pa umabot sa pamantayan kaya hindi siya pwedeng sumali. Anto lang siya para maging spectator at matuto ng mas madami mula sa mga makikita. Sabay tanong na kung gaano kalakas ang Starfall Sword. Sa isang banda ay di mahitsurahan si Fang Yaoling dahil sa palagay niya ay magkakilala ang dalawa. Sagot ni Yeyun na makapangyarihan ang Starfall Sword. Tugon ni Qin Yao na iyon ang unang pagkakataon na humiling ang kanyang tagapagligtas kaya pagbibigyan niya ito, at masaya siya na natulungan ang ating bida. Mungkahi pa ni Qin Yao na dahil magkakilala na sila ng ating bida ay di na nila kailangan na maging formal sa isa't isa, at tawagin na lang siya nitong Yao Yao. Sumingit na si Fang Yaoling nang di mahitsurahan habang naiisip na hindi pa niya nakita ang babaeng ito mula noon at babae na naman siguro iyon ni Yeyun. Inis na tanong ni Fang Yaoling kay Yeyun na bakit hindi siya nito ipakilala sa senior sister na ito. Namangha si Qin Yao sa napakagandang pouch ni Fang Yaoling, sabay tanong na sariling gawa lang ba nito ang pouch na iyon. Naguguluhang sagot ni Fang Yaoling na siya nga lang ang gumawa nun. Hinawakan ni Qin Yao ang pouch ni Fang Yaoling habang sinasabi na napakagaling nito, at totoo nga na ang magagandang babae ay magagaling sa mga bagay-bagay. Pagyayabang ni Fang Yaoling na madali lang iyon. At tuturuan niya ito kung gusto nitong matuto, sabay puri sa magandang suit ni Qin Yao. Sa isang banda ay pinagpapawisan si Yeyun habang naiisip na talagang ang pagkakaibigan ng mga babae ay talagang kakaiba, parang kanina lang ay gusto nitong makipaglaban. Maya-maya ay dumating si Li Qingzhou sa lugar na pinag-uusapan nila Yeyun. Salaysay nito sa ating bida na tama ang hinala niya na sa talento ni Yeyun ay pipiliin ito ng Sovereign para sumali sa competition at makakuha ng maraming karanasan. Tugon ni Yeyun kay Li Qingzhou na sa palagay niya ay sasali rin ito sa competition. Sagot lang ni Li Qingzhou sa ating bida na madaming malalakas na makakalaban sa competition kaya mag-ingat si Yeyun. Hindi mahitsurahan ang dalawang babae, sa isang banda napapaisip si Qin Yao na hindi na tinawag ni Yeyun na senior sister si Li Qingzhou, marahil ang dalawang ito ay may itinatago. Sa isang banda ay naiisip si Fang Yaoling na sigurado siya na si Li Qingzhou ang babae na kailangan niyang manmanan. Ilang sandali lang ay may nagsalita mula sa taas at sinabi na makinig ang lahat ng inner disciples. Naging alisto ang lahat at tumingin sa itaas. Sa taas nila ay may lumitaw na malaking airship. Sinabi ng tao sa taas na magsisakay na ang lahat sa airship. Tinatansya nila na makakarating sila sa lokasyon ng paggaganapan ng competition, sa Nanzan County sa loob ng 6 na oras. Utos ng elder na magsanay ng maayos ang lahat at huwag magsasanhi ng gulo. Kung hindi ay mapaparusahan ng mga ito ayon sa batas ng sect. Makalipas ang 6 na oras ay nakarating na sila sa Nanzan County, Fallen Thunder Mountain. Na siyang pagdarauhan ng competition. Nagsalita sa lahat si Merong Yingying bilang senior na makinig ang lahat, ang ibang sect ay palaging handa anumang oras. Ang lahat ay dapat maging maingat sa competition.
At kung hindi kayang talunin ng kalaban ay mas mabuting sumuko na lang. Sabay tanong na kung handa na ba ang lahat lumaban para sa kanilang sect. Sumagot naman sila na handa na. Maya-maya ay may nagsalita at sinabi na ang fighting spirit ng Kaiyuan sect ay napakataas. May mga mukhang pusit ang nagpakita at sinabi na mukhang hindi pa handang mamatay ang mga taga-Kaiyuan sect, at nagtanong pa kung sino si Yeon. Ang mayabang na nagsalita ay si Zulinhai, nasa 9th stage of Transcendent Realm. Umabanti ang ating bida at nagsabi na siya si Yeon. Pang-osar ni Yeon sa mga mukhang pusit na, saan nanggaling ang mga anunggala na ito at kung hinahanap ba ng mga ito ang kanilang master. Galit na galit ang mga pusit matapos maasar sa sinabi ni Yeon. Dinuro at sinigawan ng pusit si Yeon at sinabi na makinig ang ating bida. Ito ang dahilan kung bakit ang Laiyang sect ay hindi makakasali sa competition, kung saan namamalagi ang kanyang kapatid na si Zhu Pingshan. Ang kanyang kapatid ay natanggal sa sect kaya pagbabaiyada niya si Yeon. Inalala ni Yeon ang pangalang Zhu Pingshan, ayon sa ating bida na parang narinig na niya ang pangalang iyon kung saan. Iyon ang taong nagtangkang kumuha ng spiritual energy ng Spirit Spring, nagtawa si Yeon dahil ang taong iyon ay walang silbi. Nagliyab sa galit ang pusit na lalaki at sinabi sa ating bida na pagbabahyada niya ito sa ginawa nito sa kanyang kapatid at ipapakita niya sa ating bida ang kanyang kapangyarihan sa stage. Naglabas ng enerhiya ang master ng Dungling sect, na si Jiang Tianqing, nasa first stage of Martial Sovereign Realm. Ayon sa kanya na ngayong araw ang competition ay mas mapapanood kaysa dati. Nagsalita naman ang master ng Jiaolong sect, na si Long Jian nasa third stage of Martial Sovereign Realm. Ayon sa kanila na kahit gaano kadami ang tao sa lugar na ito ay wala iyong silbi dahil ang tagumpay ay sa kanilang Jiaolong sect. Ayon sa isang master ng Wangxiang Pavilion na si Chen Yefo na nasa fourth stage of Martial Sovereign Realm na ang pagiging arrogant ay magdadala sa libingan. Sinabi ng Grand Elder ng Kaiyuan sect na gaya ng kanilang inaasahan ang pinakamalalakas na sect ay nag-aagawan sa posisyon simula pa lang. Sagot ng Sovereign na ayos lang yun. At manood na lang sila sa gilid. Bumati ang isang master ng Fanglei Pavilion na si Lei Bao nasa 4th stage of Martial King Realm. At sinabi na tagal nilang dinagkita ni Sovereign Qin. Bumati pabalik si Sovereign Qin sa Master Lei Bao. Sinabi ni Lei Bao na nagtataka siya kung may katiyakan ba si Sovereign Qin sa competition. Sa pagkakaalam niya na ang Kaiyuan sect ay hindi maganda ang record sa nakalipas na taon. Dagdag pa nito na kapag hindi nakapasok ang team ng Kaiyuan sect sa top 100 ay natatakot siya na baka hindi na makilala ang Kaiyuan sect bilang third-class sect. Nagalit ang ikapitong elder sa sinabi ng Master Lei Bao. Pinigilan naman ng Sovereign ang ikapitong elder. Sinabi ni Sovereign Qin sa Master Lei Bao na sa totoo lang ang kanyang mga disciples ay hindi mahihina, kaya manood lang ito at maghintay. Maya-maya ay biglang nagkaroon ng bilog na liwanag sa bandang itaas. Kaya nasilaw sila at napatanong kung anong nangyari. Sa malakas na bilog na liwanag ay lumabas ang isang elder. Nagpakilala ito na siya si Yang Mian ang mangangalaga sa competition na ito. Na ipinadala ng Northern Region ng Tianluo Empire. Siya ang mangangalaga sa magaganap na third-class sect competition ngayong taon. Bumati ang isang lalaki at nagpakilala na siya ang mayor ng Nanzan County. Siya si Xu Feng nasa 7th stage of Martial King Realm. Sinimulan na ng envoy na si Yang Mian ang patakaran ng competition. Ayon sa kanya na ang sect na papasok sa top 10 ay gagantimpalaan ng 10,000 Spirit Stone, Grade 5 Weapon, at 10 Advanced Elixir. Ang team na nasa top 3 ay makakakuha ng stacks of extra grade 5 armor. At doubling halaga ng advanced elixir. Manghang-mangha ang mga disciples dahil gaya ng kanilang inaasahan sa competition. Ang advanced elixir ay direktang pinapataas ang dalawang minor realm matapos nitong konsumuhin, talagang napakahalaga noon. Dagdag pa ng envoy Yang Mian na para naman sa champion ay makakatanggap ng top grade spirit stone na talagang napakataas ng halaga. At ng sect na iyon ay pinapayagan na makatapak sa Martial God Palace ng Tianluo Empire. Di makapaniwala ang mga disciples dahil kapag nanalo sila ay makakatapak sa Martial God Palace. Ang Martial Gods Palace ay isa sa pinakamisteryusong lugar sa Tianluo Empire, at ayon sa sabi-sabi doon naninirahan ang napakaraming makapangyarihan,
misteryoso at matatandang martial art legacies ng Tianluo Empire. Napapangiti na lang si Yeyan dahil kapag nagawa niyang makapasok doon at magkaroon ng enlightenment, siguradong magkakaroon siya ng ekstraordinaryong lakas kaya't di napapalampasan pa ang pagkakataon.